Once daw, pag dumalo sa next hearing, si dating Pangulong Digong ay ipapasight in contempt niya raw kapag magmumura. Sa tingin niyo po ba, anong magiging resulta niyan pag magkaroon ng ganoong hakbang at kung itutuloy? She cannot do that. You can ask, she can recommend, but I doubt whether the distinguished gentleman of the upper chamber of Congress will accede to her request. Oo nga. At, kasi alam naman natin, number one, yung pagmumura, may desisyon na Supreme Court. Hindi illegal yan, no? Pangalawa, kada lalabas lang ng desisyon ng Korte Suprema na anong tawag nito, yung mga mambabatas hindi pwedeng abusuhin yung kanilang contempt power. Oo, considering na sa Sir Jay, sa mga kababayan, sabi nga ng isang nabasa ko na comment dito, na buhay daw muli yung dugong DDS nang makita nila sa platform sa Senado ay si dating Pangulong Digong. Alam mo, isa lang ang ibig sabihin yan na ang tao naniniwala sa katotohanan. At dahil katotohanan yung sinasabi, talagang mabubuhayan ka ng dugo because ngayon merong boses na nagsasalita para sa taong bayan, and no less than the former president of the Republic of the Philippines, no? Kaya nga sa lahat ng opening statement, talagang sumaludo tayo ng gusto doon sa mga binitawang salita ni Senator Robin Hood Carreño Padilla, no? Nung siya magbigay ng kanyang panimulang ulat, no, panimulang pananalita, dahil walang script, wala lahat, talagang galing sa puso, no, galing sa practically he spoke the language of the massa, no, yung gustong parating ng simpleng Pilipino. Dahil saan ka man sulok pumunta, isa naman ang sinasabi, walang masamang tinapay doon sa war on drugs. Ang masamang tinapay lang yung mga protector. Hindi natin alam, no? Although alam ko, ninang si Senator Risa ng isang drug lord, no? Sa Valenzuela, nung mahuli yung mga canister doon, no? Yung Chinese, no? Ninang siya sa kasal. Pero hindi natin sinasabing protector siya, no? Sa larangan ba ng pagbabalita, Sir Jay, sa inyo pong karanasan, na malalim na karanasan, nakakita na ho ba kayo ng presidente ng pinatawag sa Senado at inimbestigahan yung mga dati niyang programa? Wala, no? Actually, supposed to be, pwede namang maraming beses na tumatanggi yung halos lahat ng mga inimbita. Pero siya, wala kasi siguro siyang naisitago o tinatago, kaya ginarapat niya magsalita. At saka ang dami na kasing pagkakataon na puro mali-mali yung mga impormasyong lumalabas. And it's about time siya na ang magsalita. At saka tama siya eh. Presidente siya noon, yung mga patakaran na ginawa niya ay sa tingin niya ay angkop doon sa kanyang pagiging Pangulo, because pagdating sa ganung bagay, walang makaka-question. Siya ang presidente noon eh. Kumbaga parang simple lang, sa Bisaya pa, pag presidente sa mo. Mag-presidente muna kayo bago nyo questionin. Kasi pag presidente ka, you have to do something, and he did it. And I'm sure 87%, if not 90% of the Filipinos ang natuwa doon sa resulta ng kanyang ginawa. Dahil natahimik tayo eh. Na kami na lang, halimbawa sa Quezon City, dati sinusundo pa namin yung mga anak namin babae paggabi dahil natatakot ka ma-rape o masaksak, no? Pero for 6 years, talagang kahit umuwi ng madaling araw, wala kang pagkabahala, wala kang inaalala. Yun lang. Dito na lang eh. Pag uwi ko rito sa Davao, sa napakatahimik na barangay na pinanggalingan ko, pag uwi ko, bagong 2016, noong 2010, 11 yung pusher dito sa napakaliit na barangay. Ganun nakalala ang droga noon eh. And ako natutuwa hanggang ngayon. Wala nang naglakas loob, no? Kasi ang tao rin namulat na eh. Yun ang epekto noon. Ano man ang sabihin ng mga nasa oposisyon o yung mga kaibigan ng mga nasa sindikato ng droga, malayo sa katotohanan yun. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa.
kwentuhan lang tayo ng tapatan. Malinaw pa sa ano yan, sikat ng araw. Considering na may mga bit-bit din ng mga kandidato ang slate ni dating Pangulong Duterte, may epekto ba yon, Sir Jay, sa ratings ng mga allied candidates ng dating Pangulo? Kung paniniwalaan mong Okta research, walang epekto yan. No? Kasi nagpalabas yung Okta di ba? 66%, 67% yung presidente, yung speaker 61, si Sara Dumausdos. Ang problema lang, walang gustong maniwala doon. Paano maniniwala? Number one, bumitaw ang UP. Dati ang taas ng respeto natin diyan sa Okta, UP Okta nung araw Yung talagang very credible. Pero nung binili nung isang Crocs, yung Okta, nawala na siya ng nawala ng independence, nawala ng credibility. So yun ang problema nila actually. Meron pa silang isang survey group na ginagamit. Ang problema kasi kahit anong gawin mong sugar coating o magpabalot, lalabas at lalabas yung totoo So, ngayon kung naniniwala sila, kaya nga doon sa isang post ko, sinabi ko, please naman, paniwalaan nyo na sila. Kawawa naman, walang naniniwala pero the reality is, if you are on the ground, ang laking impact nung paglabas ng dating Pangulo, bagamat alam natin, may edad na siya, nakakalimutan na niya paminsan-minsan yung totoong edad niya dahil pala biro yan kasi sabi niya, ginawa pang issue yun bakit daw 73 yung sinabi niya 79 na siya. Alam mo, yan ang sinasabi natin sa 6 years na yung media na kumover sa kanya. They have never learned to appreciate or to understand the Visayan humor and hyperbole. Diba? Kanang mga pasumbingay ba, huwag ka ng istorya, bitang but-but. Sa Bisaya pa, kanang bugal-bugal, bitang istorya. Tigyo na masabtan sa mga taga-Manila o sa ubang tao. Ang makasabot na Bisaya rapod. Yan yung hindi maintindihan ni Risa Ontiveros na tinotroll lang siya ni dating Pangulong Duterte. Correct. At saka si Risa naman, kahit naintindihan yan, dahil medyo, sorry na lang I don't know kung anong IQ meron si Senator Ontiveros dahil, alam mo, pag senador ka, tapos meron kang allowance na 3 million buwan-buwan for legislative research, bubot kalahati ka na talaga pag hindi mo naintindihan yan. Diba? Kung meron kang 3 million a month for research and you still don't understand the psyche of the former president, then you are stupendously idiot. Diba? Opo, Sir Jay, magandang gabi. Dito po sa naging mga pahayag na sa Senado, needed pa ba na lumitaw siya doon sa Kamara at may tuturing mo ba na case closed na itong mga ipinupukol sa kanya kasi ipinupukol palagi Alam mo, hindi hihinto yung mga yan kasi iba naman ang objective nila. Their objective is never for legislative purposes. Kasi tingnan mo, yung quadruple committee o kung quadcom, ang dami nang tawag dyan, may wadcom to wadcom, no? Pero ang totoo niyan, quadruple committee, 4 na committee yan, nagsama-sama. Tinitingnan ko, from all the literatures available, wala silang in aid of legislation. And you cannot conduct a business na public hearing tapos sasabihin mo in aid of legislation na wala ka namang proposed bill na tinitingnan. Di ba? Saksak sinagulan sila o sa Bisaya pa ba? At saka beside, no? Kung talagang may konting kahihiyan pang natitira after all the troubles, itong skandalo na nangyari the last 2 days, no? Diyan sa mababang kapulungan, they should already disband. Kung gusto pa nilang may matira pang konting respeto ang taong bayan, no, ang Pilipino sa House of Representatives. Because ako sa tingin ko, if they continue to do that, this will be the worst and the most, nakakahiyang kongreso. Alam mo ako, 5 years old pa lang sinasama na ako ng tatay ko doon sa old yung executive house diyan sa may Manila, yung dating kongreso. Talagang pag nakinig ka sa mga congressman noon tsaka mga senador, talagang
kapita-pitagan, karespe-respeto. Sa ngayon, wala. Pasensya na po, pero ako bilang magiging tapat ako, wala pong karespe-respetong natitira ngayon sa akin, sa mga mambabatas. Ang dami kong kaibigan dyan, no? Marami pa akong inaanak sa kasal, pero sayang sinasayang lang pagkakataon. Ngayon, kung gusto na makabawi, tapusin na nila yan. Dahil wala naman talaga silang nabisto na lahat yung kalokohan nila. Lahat na lang, no? Saan ka na makakakita? Anong in-aid-of-less slave? Alimbawa na lang, para hindi na sabihin, parang paano mo sasabihin may katuturan yung Saan ka nakakita? Isang chairman ng committee tatanungin, boyfriend mo ba si Wesley? Para bang, bakit? Meron ka bang panukalang batas para sabihin na pinagbabawal ang pagkakaroon ng boyfriend ng pangalan ng Wesley? Wala naman di ba? Ang dami